Hi everyone, good morning. So, ang topic natin for today is, meron ka bang ganap na kapayapaan or sufficiency of the scriptures? So, when we say scriptures, that is the Bible. So, sa seminary kasi, ang tawag is scripture. So, ano ba yung scripture or the sufficiency of the scripture? Itong devotion is nakarelate siya sa kapayapaan, wisdom or peace. So, the Bible contains all the word of God we need for salvation, faith, and obedience. God progressively revealed His word throughout redemptive history, culminating in Christ and the completed canon. Today's scriptures is not lacking, but fully equips the believer for life and godliness. This is the meaning of the Sola Scriptura. So, yung verse natin for today is Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Yung devotion is very practical. So, na madaling i-apply sa life. So, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree of waters, which yields root in seasons, and whose leaves does not wither. Whatever they do prospers. So sa Tagalog, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo na matama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng puno ng kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, ito yung katuruan. The Bible is sufficient and wisdom. So, yung Biblia sapat na po para magkaroon tayo ng wisdom, ng karunungan. Yung karunungan po kasi nanggagaling yan sa salita ng Diyos. Pag binasa natin itong verse na to, and this is the first Psalm sa 150 Psalm. Nagsimula ito sa salitang blessed, pinagpala, mapalad. Blessed is the one who does not walk with the wicked. Mapalad ng isang tao na hindi lumalakad sa payo na masama. Baga, kinukumpara dito ang isang tao na lumalakad sa ayon kasamaan, and yung isa may wisdom ng Diyos. Tumatayo umano sa daan ng mga kasalanan or umuupo ng mga manunuya. Yung isang tao na lahat ng principle niya sa buhay ay galing sa mga kaibigan niya, sa tao sa paligid niya na hindi mabuting ginagawa. Yung buhay niya mapapasama. Pero sabi dito, yung isang tao naman na nabubuhay ayon sa kautusan ng Diyos, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kautusan ng Diyos, siya isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig. Laging merong nutrients na natatanggap, may sustansya na natatanggap, may tubig na nahigop ang kanyang ugat, na lumalaki itong punong kahoy na to at isa'y matagumpay na puno. So, sabi dito, nagbubunga sa kanyang kapanahunan at hindi nalalanta, at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So, isang taong full of wisdom of God is victorious, mananagumpay. So, yung Bible sapat para bigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman.
If gusto mo matagumpay sa buhay, you need the Bible. You need the wisdom of God. Maraming tao, lalo na sa kasalukuyan ngayon, na maraming nangyayari sa atin, na makikita mo na sobrang yumayama yung mga taong korap. Pero sagad sa yaman. Pero wala silang wisdom ng Diyos. Ano nangyayari sa kanila? Wala silang kapayapaan. Wala silang kapanatagan sa buhay. Why? Kasi yung kaperahan mo, yung kayamanan mo, simpleng tagumpay na nakabunot mo ang galing sa masama. That's why sinasabi dito sa verse nito, lumalakad sa payo ng masama at tumatayo sa daan ng mga makasalanan, umuupo sa upuan ng mga manunuyan. Yung mga principle na ginagamit nila, prinsipyo ng mundo, na kala nila magkakaroon sila ng katagumpayan, na dumadaming pera nila dahil sa mga proyekto nila. Yung Biblia is full of wisdom. Bibigyan tayo nito ng karunungan. At pag meron kang karunungan ng Diyos, pinapamuhay mo yung karunungan ng Diyos, you have that peace of mind. Alam mo sa sarili mo na parang yung puno na hinambing sa puno na may peace of mind, consistent na nutrients, may consistent na tinatanggap na papatagumpay sa Kanya. Ganon din sa atin when we follow the Word of God. Yung Word of God, yung wisdom ng Diyos na magpapatagumpay sa atin, na magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit marami kang pera dito sa mundo, kahit billion pera mo, pero wala kang kapayapaan, that's nothing. Walang kwenta lahat ng meron ka kung wala kang kapayapaan. Why? Because this is something that you cannot buy with your money. Kung ikaw wala kang kasing yaman katulad ng tao sa paligid mo, mas mapalit ka kaysa nila. Lalo na yung kapayapaan mo is nakamtan mo because you're following the will of God. Pangalawa, the Bible is sufficient in salvation. Yung Biblia ay sapat upang maunawa natin kung ano yung ebanghelyo at paano tayo maliligtas. Yung Biblia po ay sapat na para ipangaral sa atin ang ebanghelyo at maunawaan kung paano yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. And the Bible is sufficient in revelation. Ibig sabihin, yung Bible sapat na para ipahayag sa atin lahat ng kailangan natin na dapat natin malaman, na gusto ng Diyos na malaman natin. And sapat na yung Biblia. Hindi natin na kailangan na extra revelation or iba pang karunungan or iba pang kaalaman na i-reveal pa ng Diyos sa panaginip or sa kung ano man na sources. Yan. So, yung source scriptura is yung Biblia, sapat na. Hindi natin kailangan ng tradition, hindi natin kailangan ng katuruan ng tao. Ang lahat ng katuruan ng gagali dapat sa Biblia. Kasi yung Biblia, sapat na. And that is the revelations of Diyos sa atin. And the Bible sufficient in wisdom, the Bible sufficient in salvation, and the Bible sufficient in revelation. No? Ay isa sa buhay natin, number 1, dig deeper to find God's treasure, develop a habit of applying wisdom, and decide within biblical boundaries. Hope you learn something. Thank you everyone, and